Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 76. Napakapit si Emma sa braso ni Sam. Nagpout ng konti, si Sammy, gumagawa siya. Wala sa mga iyon ang nangyari. Nagtaas ng kilay si Sam, malamig ang boses. From now on, layuan mo na si Emma. Wag mo na akong ulitin. Now get lost. Humakbang si Raymond sa harap ni Emma, hinarangan siya. Kung ganun, ibalik mo yung vilya na binigay ko sa'yo. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Sam habang sinulyapan si Emma, na mas humigpit ang pagkakahawak sa braso nito. Ang boses nito na nagsusumamo, Sammy, hindi ito katulad ng sinabi niya. Maya-maya lang, isang lalaking nakasuot ng ganap na itim ang lumapit mula sa loob ng bar. Mahina at seryoso ang boses. Mr. Queen, may problema ba? Natahimik si Emma, ang kanyang mga mata ay nagtataksil ng kurap ng takot. Tumingin din si Raymond sa lalaki, napansin ang nakakatakot na berdeng kislap sa kanyang mga mata, isang nakakaligalig na aura na bumabalot sa kanya. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang batang babae, marahil ay 16 o 17, na nakaitim din. Matalim ang tingin niya kay Raymond, puno ng pang-aalipusta at bakas ng banta. Tumingin muna ang lalaking nakaitim kay Raymond bago hinarap si Sam. Mr. Queen, kung walang importante, pasok na tayo sa loob at uminom. Tumango si Sam, pinandidirihan si Raymond. Wala akong pakialam kung ano ang kasaysayan sa tingin mo na mayroon kayo ni Emma, nakangusong sabi niya. Mula ngayon, huwag ka nang maglabas ng kalokohan tungkol sa mga vilya o utang. Kung may ibinigay ka sa kanya, iyon ang iyong pinili. Magwala ka. Hindi ako interesadong makipagtalo sa mga basurang tulad mo. Pagkasabi noon, hinawakan niya ang kamay ni Emma at nagsimulang magtungo sa ikalawang palapag ng bar kasama ang lalaking nakaitim na malapit sa likuran. Si Raymond, galit na galit, ay tumangging umatras. Muli siyang humakbang na hamarang sa kanilang dinadaanan. Emma, may utang ka sa akin na paliwanag. Sumama ka sa akin o ibalik ang bawat bagay na ibinigay sa iyo ng pamilya ko. Samandal si Emma kay Sam, may mapanuksong ngiti sa labi. Raymond, tignan mo. Nakakadiri. Siya. Ngumisi. Nilinaw na ni Sammy ang mga bagay-bagay. Ipagpatuloy mo ito, at magsisisi ka. Ikaw. Emma. Sigaw ni Raymond na kumukulo ang galit niya, kung hindi mo ako bibigyan ng tamang sagot ngayon, hindi pa ito tapos. Ang kanyang pagsabog ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa bar na nagsimulang manood ng mausisa. Si Emma, na halatang inis, ay dumura, magwala ka, Raymond. Wala ka dito. Sa harap ni Sammy, wala ka ng langgam. Umalis ka na, bago mo pa mapahiya ang sarili mo pa. Napailing si Raymond sa frustration. Masakit ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa determinadong mukha ni Emma. Nagmamakaawa siya, Emma, kung mananatili ka sa isang tulad niya, hindi maganda ang ending nito. Ang gulo ng mga katulad niya. Pinaglalaroan ka lang niya. Hindi ka niya pakikitunguhan ng maayos. Napaawang ang bibig ni Sam sa iritasyon. Say that again, he hissed. Naging matyaga ako, ngunit kung patuloy kang magpipilit, huwag mong asahan na magpipigil ako. Ramdam na ramdam ni Emma ang namumuong galit ng kanyang nobyo, marahang hinatak ni Emma ang braso nito. Sammy, wag na nating sirain ang gabi. Tara na. Itinaas ni Sam ang isang daliri, itinutok ito ng diretso kay Raymond. Maraming beses nang sinabi sa iyo ni Emma na umalis ka. Sa tingin mo ba ay titingin pa siya sa basurang katulad mo? Gayunpaman, si Raymond, desperado at hindi na makabitaw, hinawakan niya ang kamay ni Emma bilang huling pagsusumamo, Emma, sumama ka sa akin. Huwag kang magkakamali. Kung mananatili ka sa mga katulad niya, masasaktan ka lang. Hinayla ni Emma ang kamay niya. Sabay snap, Raymond, sino ka sa tingin mo? Sino ka para sermonan ako? Nagpatuloy siya, puno ng paghamak ang kanyang tono. Sa tingin mo ba ang iyong maliit na pangalan ng pamilya ay tumatak sa akin? Kahit ano pa si Sammy, 100 beses siyang mas malakas kaysa sa duwag na katulad mo. Ang mayroon ka lang ay isang maliit na pangalan ng pamilya at wala nang iba pa. Ano ang maaari mong ibigay bukod dyan? Mapapa-flat ka ni Sammy sa isang suntok.
Walang-wala ang pamilya mo kumpara sa Brookhaven Marshall Alliance. Ngayon magwala. Hindi ko nagugustuhing makita pang muli ang nakakaawa mong mukha. Nang muling subukang abutin siya ni Raymond, ang lalaking nakaitim sa tabi ni Sam ay humakbang pasulong, nakatingin sa kanya ng may labis na paghamak. Hindi mo lang alam kung kailan ka hihinto, di ba? Sabi niya na tumutulo sa disgust ang boses, Mr. Quinn is too generous to even waste his time on rubbish like you, but here you are, sirain ang gabi niya sa mga walang hiyang kalokohan mo. Ikaw yung tipo ng tao na siguradong bugbugin. Hanggang kamatayan. Tinapunan ni Emma si Raymond ng mapanlate na tingin. I'll say it one more time, I've never had any respect for you. A mediocre nobody like you will never amount to anything. Get lost before you ruin my night. Si Raymond, nag-aalangan pa, ay tumayo, at ang lalaking nakaitim ay nanunuya. If you know what's good for you, you'll walk away. You're no match for Mr. Quinn. Bago pa man umayos ang kanyang mga salita, ang kapansin-pansing dalaga sa kanyang tabi, nakasuot ng itim na may mahabang pinatalas ang mga kuko, humakbang pasulong. Itinaas niya ang kanyang kamay at naghatid ng isang sampal sa mukha ni Raymond. Swish! Nag-iwan ng 5 sariwa at madugong mga gasgas ang matalas niyang mga kuko sa maputlang balat ni Raymond, at isang masakit na sigaw ang kanyang pinakawalan. Huminga ang mga tao sa paligid nila, at sa unang pagkakataon, napansin nila kung gaano kahaba ang kanyang mga kuko, bawat isa ay mahigit 1 pulgada, na natatakpan ng matutulis na dulo ng bakal. Hinawakan ni Raymond ang dumudugong pisngi, nanlalaki ang mga mata sa takot habang nakatingin sa lalaking nakaitim at sa masungit nitong kasama. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang umuurong siya ng ilang hakbang, nabasag ang kanyang determinasyon sa ilalim ng mga ito. Bahagyang kumunat ang noo ng lalaking nakaitim. Hindi niya sinadyang palakihin ang mga bagay-bagay at sinadya lang niyang sabihin ang ilang salita bilang suporta kay Sam. Siya at si Sam ay bago sa Harmonfield at ayaw nilang pukawin. Pataas. Hindi kinakailangang problema. Ngunit ang kanyang alilang babae, na sabik na pasayahin siya, ay kumilos sa kanyang sarili. Dahil wala sa kamay ang sitwasyon, nagpasya siyang hayaan na lang ito. Nang mapansin ang katahimikan ng kanyang amo, ang mga mata ng babaeng nakaitim na nakasuot ay kumikinang sa panibagong puot. Subukan mong muli, at puputulan ko ang iyong mga mata. Ang kanyang malamig at makamandag na tono ay nagdulot ng nakakatakot na katahimikan sa buong bar. Napabuntong hininga ang lahat, marami sa kanila ang umuurong ng ilang hakbang, hindi gustong makalapit. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa mahinang boses. Ngayon lang napagtanto ng ilan sa karamihan kung sino ang nakatayo sa harapan nila. Si Sam, ang anak ni Kyler, pinuno ng Brookhaven Martial Alliance, ay nakakuha ng unang pwesto sa National Martial Arts Championship noong nakaraang taon. Ilang nangungunang mga batang eksperto sa Draconia ay hindi nasiyahan. Ang matinding tunggalian ay nagpatuloy habang ang mga mandirigma mula sa iba't ibang probinsya siya ay dumagsa sa Brookhaven, sabik na hamanin si Sam at subukan ang kanyang kilalang lakas. Gayunpaman, isa-isa silang umalis na talunan. Mabilis na kumalat ang kanyang pangalan, umalangaw sa buong mundo ng militar. Kabilang sa mga naruroon ngayong gabi ay isang misteryosong figure na kilala bilang Leo, ang tagapagmana ng Poison King Sect. Ang babaeng nakaitim sa tabi niya ay ang kanyang utusan, si Fiona. Ang Poison King Sect ay nasa Brookhaven area ng mahigit 1 siglo. Nagkaroon sila ng reputasyon na pumukaw ng takot sa mga puso ng kahit na ang pinakabatikang manlalaban. Ang mga miyembro nito ay bihirang makipagsapalaran sa bukas na mundo, ngunit narito si Leo, sa Harmont Bar, na ikinagulat. Lahat. Ito ay isang sekta na puno ng misteryosong kapaligiran. Kaunti lang ang alam ng lahat tungkol sa kanila. Madalas daw pumapatay ng palihim ang mga alagad sa ilalim ng sekta nito. Sila ay walang awa at tuso. Sa ngayon, bihira na ang young master ng Poison King Sect na lumitaw sa Harmonfield. Hindi kaya handang magtago sa kailaliman ng martial world ang lakas ng Poison King Sect at malapit nang lumabas. Ang hitsura ni Sam, sa kabilang banda, ay hindi nakakagulat. Ang kanyang ama,
Si Kyler, ang pinuno ng Brookhaven Marshall Alliance, ay nag-anunsyo ng mga plano sa pagpapalawak sa huling pagkakataon. Naglalayong palakasin ang kanilang impluwensya sa Harmonfield bilang unang hakbang pahilaga. Taon. Ngayon, ang pagkakita kay Sam, ang panganay na anak ng Brookhaven Marshall Alliance, ay patunay na ang mga planong iyon ay isinasagawa na. Nang mapansin ni Vera na sinasaktan si Raymond ni Fiona, nakaramdam si Vera ng matinding pag-aalala. Ilang taon na silang magkakilala, at alam niya ang ilang kwento sa pagitan nila ni Emma. Nang makita si Raymond na pinupuntirya ng maraming tao na magkasama, si Vera, na sanay sa katapatan sa kanyang mga buto, ay lumingon kay Marshall nang hindi nag-iisip. Sumama ka sa akin. May problema si Raymond. Si Marshall, abalang-abala sa kanyang telepono, ay bahagya pang nagre-rehistro ng kanyang mga salita bago siya hinayla patungo sa bar. Nanood si Grace at ilang iba pa, na naalarma sa katapangan ni Vera. Vera, please, huwag kang makialam, mapilit niyang bulong. Delikado ang mga taong ito. Dagdag pa ni Daniel, maghanap na lang tayo ng ibang bar. Hindi pinapansin ng mga ito. Humakbang si Vera. Do you all think it's fair to gang up on Raymond like this? Raymond, let's go. Napasulyap sina Sam at Leo kina Vera at Marshall, bakas sa mga mata nila ang pagkairita. Sa wakas ay tumangala si Marshall, inis na kinaladkad palayo sa kanyang telepono. What is this all about? Nasa kalagitnaan ako ng video, ungol niya. Pinilit niyang tumalikod, natigilan lamang siya ng boses ni Emma. Hold it right there. Sa tingin mo makakaalis ka na lang. Huminto si Marshall sa kanyang hakbang at lumingon, napagtantong siya ang babaeng nakipagtalo sa kanya sa isang parking spot kanina. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Emma habang naglalaway, Sammy, siya nga. Itong J** Earth na to binubuli ako sa parking lot and stole my spot. Oh, please. Hindi ka pa ba umiinom ng gamot mo? Ano bang problema mo? Busy ako. Pabayaan mo na ako. Iniistorbo mo ako sa panunood ng mga video, nakakainis. Kinagat ni Marshall ang gilid ng kanyang bibig, tumalikod, at umalis. Gayunpaman, humakbang na si Sam, parang yelo ang kanyang tingin. Paumanhin sa aking kasintahan. Sa iyong. Kabanata 77 gustong malaman ang aking bottom line, ha? Natuwa si Emma na marinig ang tugon ni Sam at humakbang pasulong, itinuro si Marshall, at sinabing, tumigil ka nga dyan. I already warned you in the parking lot. If you provoke me, humanda ka para harapin ang galit ng boyfriend ko. Napatingin si Marshall kay Emma at sinabing, you're acting Leslie. Umuwi ka na lang at inumin mo yang gamot mo. Pagtingin kay Raymond na nagtatakip ng tseke ay umiling ito, hindi ka ba nahihiya sa babaeng tulad nito? Nang makitang nagsasalita si Marshall, mabilis na hinayla ni Vera si Raymond, sabay sabing, let's go. Nang makitang hindi man lang siya kinilala ni Marshall, galit na sinabi ni Sam, anak, anong deal mo? Are you me like I'm invisible? Pagpapagamot. Sinaman siya ng tingin ni Marshall. Considering you as heir is already a compliment. Istorbo ka lang. Magwala ka. Wala akong panahon para makinig sa daldal mo at mag-aksaya ng oras. Nagulat ang lahat sa bar dahil sa pagmamayabang at dismissive na ugali ni Marshall. Sino ang lalaking ito? Naglakas loob pa nga siyang kausapin ang young master ng Brookhaven Marshall Alliance. Matapang iyon. Parang kilala niya si Raymond. Nagulat si Sarah, Grace, at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na magiging walang ingat ang lalaking dinala. Marahil ay hindi rin niya alam na ang lalaking kaharap niya ay ang panganay na anak na pinuno ng Brookhaven Marshall Alliance. Mabilis na hinayla ni Sarah si Vera sa tabi at bamulong, Vera, humingi agad siya ng tawad kay Sam. Unang dumating si Vera para hikayatin si Raymond na itigil na ang hidwaan, hindi niya namamali na may mga nakaraang issue din si Marshall kay Emma. Ngayon, kahit na gusto niyang pigilan si Marshall sa pag-provoke sa kanila, imposible. Nagalit si Sam at naikuyom ang kanyang mga kamao, handang ilabas ang kanyang galit. Nang mga sandaling iyon, bumaba ang dalawang lalaki mula sa ikalawang palapag ng bar,
na pinalibutan ng mga bodyguard na agad namang pinalibutan si Marshall. Marshall, matagal na kitang hinahanap. Finally found you. Tumangala si Vera, nakilalang si Eric ang bagong dating. Dim it, ang swerte ko lang. Tinatakbuhan din itong JK dito. Natigilan din si Grace at ang iba, sabay bulong ng, Vera, may problema rin ba si Eric sa kanya? Ang kaibigan mo talaga ang nagdadala ng gulo. Alam ni Vera na partikular na nandito si Eric para abalahin si Marshall sa insidente ilang araw na ang nakakaraan sa Violet Crest Bar. Ngunit nang makita niya ang mabangis na lalaki sa tabi ni Eric, nagulat siya. Ang lalaking ito ay si Sean, ang pamangkin ni Ryger. Kilala bilang ang naghaharing kampyon ng Harmonfield sa underground boxing arena sa Abyssal Dominion. Hindi mabilang na mga mandirigma ang nahuhulog bawat taon sa kanyang mga kamay na bakal. Si Sean ay binansaga na Harmonfield's Little Overlord of Abyssal Dominion. Higit pa ang kanyang kakayahan sa kay Rowan. Tumagilid si Eric kay Sean, sabay turo kay Marshall. Sean, si Marshall yan. Siya yung bumugbog sa akin sa Violet Crest Bar. Itinaas ni Sean ang kanyang mga mata, binigyan si Marshall ng masusing tingin. Samantala, sa hindi kalayuan, pinagmamasdan ni Leo si Sean ng may interes. So, siya ang Harmonfield's Little Overlord of Abyssal Dominion. Ang gabing ito ay nagiging medyo kawili-wili. Bumulong si Fiona, Sir, sinabi ni Mr. Leo na ang unang sagabal ng ating Poison King sect sa Abyssal Dominion ay Demons Den. Si Sean Todd daw ay pamangkin ni Ryger, isa sa pinakamagaling niyang lalaki. Hindi sumagot si Leo. Ngumiti lang siya. Hindi niya masyadong nakita iyon. Upang itaguyod ang kanyang reputasyon bilang naghaharing kampyon ng underground boxing arena, hindi maaaring maging isang simpleng tao si Sean Todd. Sa puntong ito, nagsimulang magbulungan ang ilang tao sa bar crowd. Sino ang lalaking iyon na nang ahas na saktan ang pangalawang anak ng pamilya Hamilton? Ang pamilya Hamilton ay may malubhang kapangyarihan sa Harmonfield. Dagdag pa, sila ay nasa mabuting pakikitungo ni Mr. Ryger. Pagtamaan ang pangalawang anak ng pamilya Hamilton. Nagbibiro ba siya para sa gulo? Ngayong gabi, dinala ni Eric ang Little Overlord dito para sa paghihiganti. Ang taong ito ay malapit ng isagawa ng paalang. Si Sarah at Emily, nang makita ang sitwasyon, ay mabilis na hinayla si Vera sa isang tabi at bumulong, Vera, dapat nating ilayo ang ating distansya sa lalaking dinala mo. Si Sean at Sam ay mukhang bubugbugin siya. Mukhang hindi magiging madali para sa kanya ang umalis. Bago pa makasagot si Vera, naramdaman din ni Raymond ang kaseryosohan ng sitwasyon. Feeling partly responsible, he stepped forward, saying, Marshall, Vera, umalis na kayong dalawa. Wala itong kinalaman sa iyo. Si Marshall, na akmang aalis, ay tumingin kay Raymond na duguan pa rin sa mukha, at huminto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niyang may gulugod si Raymond. Tinabi ni Marshall si Raymond, bumalik ka. Ang ginagawa ko ay wala sa iyo. Nang makita ni Sean ang mayabang na tindig ni Marshall, biglang nanlamig sa kanyang tingin. Sa sandaling iyon, si Sam, na noong una ay nagplanong turuan ng leksyon si Marshall, ay nag-alinlangan nang makita ang eksenang ito. Nakipagpalitan siya ng sulyap kay Leo at sinabing, hindi ko inaasahan na ang taong ito ay mag-uudyok ng labis na gulo. Maghintay tayo at tingnan kung ano ang mangyayari. Obvious naman na bago lang siya sa eksenang ito at hindi pa siya nahaharap sa totoong kahihinatnan, haha. Si Raymond, na itinabi ni Marshall, ay muling nakakuha ng kaliwanagan. Sa pagmamasid kay Marshall pabalik, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Dahil sa mga isyu niya kay Emma, naakit niya ang lahat ng mapanganib na figurang ito, na hinayla si Marshall dito bilang mabuti. Ang anak ng pinuno ng Brookhaven Martial Alliance. Ang lider ng sekta ng Poison King Sect. Maging si Sean, ang pamangkin ng Mr. Ryger ni Harmonfield at reigning champion ng Demons Den Underground Arena, ay tina-target na ngayon si Marshall. Gayunpaman, hindi nagpakita sina Sean at Eric dahil sa kanya. Kung hindi lang dinala ni Vera si Marshall dito para sa kanya, hindi mangyayari ang lahat ng ito.
Humakbang pasulong si Sean, malamig na nakatingin kay Marshall. Nataman mo ba si Eric? Sa pagkakataong iyon, tumunog ang telepono ni Marshall. Hindi man lang sumulyap si Marshall kay Sean at diretsyong sinagot ang phone niya. Ito ay isang tawag mula kay Shirley. "What's up, Ms. Don? Calling me so late?" Huminto sa kabilang dulo bago nagsalita si Shirley. "Marshall, pwede bang itigil mo na ang pagtawag sa akin ng Ms. Don? If isang don't call you Ms. Don, what should I call you?" Natarante si Marshall. Tinawagan ba niya ito ng ganito kagabi para lang sabihin ito? Just call me Shirley from now on. When you call me Ms. Don, it feels like you're addressing some stern teacher. Okay lang ba? Nag-isip sandali si Marshall. Sige, Shirley ang itatawag ko sa'yo. So Shirley, ano na? Sandaling katahimikan ang nasa kabilang dulo, parang tinakpan niya ang bibig niya para pigilan ang pagtawa. Maya-maya, mahinang nagsalita si Shirley. "Marshall, ipinadala ko na sa iyo ang dokumento para sa executive meeting bukas ng umaga sa Eastvale Development Company." Diretsyong sagot ni Marshall, "Sige, titingnan ko agad." Pagtapos ng tawag, binuksan ni Marshall ang kanyang email at sinimulang basahin ang dokumentong ipinadala ni Shirley. "Anak, kinakausap kita. Hindi mo ba ako narinig? Ba't parang invisible ka ba sa akin?" Si Sean, nang makitang tuluyan na siyang pinaalis ni Marshall, ay galit na galit. Nagkibit balikat si Marshall. "Bakit naman kita aalalahanin?" Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng email ni Shirley. Napasinghap ang lahat sa gulat ng mga salita ni Marshall. What the? Baliw ba tong lalaking to? Seryoso ba na ganoon lang ang kausap niya sa Little Overlord? Sumimangot si Sam na parang clown na nakatingin kay Marshall. Sa naisip niya na sa susunod na pagkakataon, dead on the spot si Marshall. Si Logan at ang iba ay natigilan. Hindi nila inaasahan na ganoon pala ka-reckless ang lalaking dinala ni Vera. Sa tingin ba niya ay makakaligtas siya pagkatapos niyang masaktan ang mga taong ito? Agad niyang hinayla si Grace, "Tara na dali. Kung i-redirect nila ang kanilang galit sa atin, tayo ay nasa malaking problema." Tumango si Grace. "Vera, umalis na tayo dito. Kung naaalala nila na kasama natin si Marshall, mapahamak tayo." Pero hindi kumikibo si Vera. Alam niya na, sa harap ni Marshall, ang mga taong ito ay walang dapat ikabahala. Nakita ni Grace sina Vera at Raymond na nakatayo sa likod ni Marshall na hindi kumikibo. Nagpa siya ang iba na umatras. Sa takot na madala sila sa mga problema ni Marshall Ortega. Pinagmasdan ni Eric ang walang ingat na pag-uugali ni Marshall sa harap ni Shore at halos maiyak sa sarili. "Marshall, hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang yabang mo, pero ano ang nagbibigay ng kumpiyansa sa iyo?" Sa sandaling ito, natapos na ni Marshall ang pagbabasa ng email at iniligpit ang kanyang telepono. Tumingin siya kay Eric at sinabing, "Gusto mong malaman kung ano ang nagbibigay sa akin ng kumpiyansa, ha?" Bago pa makapag-react si Eric, sinampal siya ni Marshall sa mukha. Lumipad palabas ng bar si Eric na parang saranggola na may putol na tali, na mabigat na dumaong sa hagdan sa labas. Isang hingal ang umalangaw sa buong bar. Wow! Sinampal talaga ng lalaking ito ang pangalawa ng Hamilton family sa harap mismo ng Little Overlord. Is he insane? Biglang nagalit si Sean. "Anak, naglakas loob ka talagang suntukin siya sa harapan ko." Bahagyang umawang ang bibig ni Marshall. "At sino ka sa tingin mo? E paano kung hampasin ko siya sa harap mo?" Kabanata 78. Nasisiyahan ka bang maglaro ng apoy? Nanghihingi ka ng gulo. Bago pa man makaupo si Sean ay tinabi na siya ni Marshall. He snapped, "Umalis ka nga. I'm trying to watch some short videos." Ang lakas ng casual na pagtulak ni Marshall ay nagpaurong ng ilang hakbang kay Sean, isang bundok ng kalamnan. Nangyari lang yun. Si Sean ay nasa ulirat. Siya ay gumugol ng higit sa isang dekada sa paghahasa ng kanyang mga kasanayan at naniniwala na siya ay hindi magagapi. Ang mga taon na ginugol sa illegal fight arena ay nagpanday ng kanyang katawan sa isang bagay na matigas at nababanat.
Iilan lang ang makakapagpatumba sa kanya sa isang tulak lang, lalo pa ang isang tulad ni Marshall, na halos walang pagsisikap dito. Napasinghap si Sean, nagulat. Sa sandaling iyon, sa wakas ay seryoso niyang sinuri si Marshall sa unang pagkakataon. Ang lalaki ay tila ganap na hindi nabigla sa tensyon sa hangin. Ito ay hindi lamang kamangmangan o katapangan. Isa siyang top-tier fighter na maliwanag na dumanas ng maraming hamon. May hidden talent nga ba ang lalaking ito? Hindi pwede. Narinig ni Sean ang tungkol sa mga bihasang mandirigma sa loob ng Draconia. Nakaharap niya mismo ang ilan sa mga nangungunang contenders. Hindi pa niya na-encounter si Marshall. Ang isang walang tao na walang reputasyon ay hindi maaaring tumugma sa kanya, ang Little Overlord. Dapat ay pinabayaan lang niya ang kanyang bantay. Tinakpan ni Eric ang kanyang namamagang tseke, masyadong natigilan sa pagsasalita. Nasaksihan niya ang husay ni Marshall sa Violet's Bar at alam niyang matigas ang lalaki. Pero hindi niya inasahan na si Sean, ang defending champion ng Abyssal Dominions Illegal Fight Arena, ay magmumukhang mahina sa harap ni Marshall. Hindi lang si Eric ang nagulat. Parehong nagulat sina Sam at Leo. Kabanata 78. Nasisiyahan ka bang maglaro ng apoy? Noon pa man ay naniniwala sila na ang lakas ni Sean ay hindi hihigit sa kanila. Gayunpaman, ang walang kahirap-hirap na pagtulak sa kanya pabalik ng ilang talampakan ay hindi maliit na gawa. Habang ang iba ay nanginginig pa sa pagkabigla, tumagos sa hangin ang kasabika ni Emma. Haha, clueless tanga. Kilala mo pa ba kung sino ang pinagkakaguluhan mo? Akala mo talaga magtapon ka lang ng suntok at lumayo ngayon. Hindi ngayon, haha. Nakakainis. Hindi man lang siya sinulyapan ni Marshall. Ibinaba niya ang kamay at sinampal sa mukha si Emma. Wow! Nakasalampak si Emma sa lupa at nagmamadaling abutin si Sam. Sammy, kailangan mo siyang patayin. Napuno ng mga hingal ang mga taong nakapaligid sa kanila. Nanghihingi ba siya ng gulo? Seryoso ba siya? Hindi niya ba alam kung sino ang kinakaharap niya bago sumuntok? Hindi inaasahan ni Sam na lubos na mapapansin ni Marshall ang kanyang presensya at diretsyong salakayin. Siya at si Emma ay nagsasaya lamang, o tila, ngunit ang iba ay tumingin sa kanila bilang isang mag-asawa. Parang sampal sa mukha ang pagtama ni Marshall kay Emma. Ang pag-arte ngayon ay masisira ang kanyang reputasyon sa Harmonfield. Ngunit ang naunang pagtulak ni Marshall kay Sean ay talagang ikinagulat niya. Siya ay umaasa na maghintay at makita kung ano ang magiging kapalaran ni Sean laban kay Marshall bago magpasya sa kanyang sariling kurso. Aksyon! Ngunit si Emma, na sumisigaw na parang asong masugid, ay nagpapabaliw sa kanya. Gusto niyang tumalon, ngunit sa harap ng mabangis na kilos ni Marshall, nag-alinlangan si Sam. Tinakpan ni Emma ang kanyang mukha at pilit na tumayo. Ang kanyang galit ay kumulo, na umindayog sa mga braso ni Sam habang siya ay bumulalas. Sammy, gusto ko siyang patayin. Akmang maglalakad na si Sam sa unahan, napansin niyang papalapit si Sean. Sinadya niyang binagalan ang takbo at hinintay na kumilos si Sean. Malungkot ang ekspresyon ni Sean matapos itulak ni Marshall. Humakbang siya, madilim ang mukha niya sa galit. Naglakas loob ka na hawakan ako. Is this for real? Malamig nang initian ni Marshall at sinabing, napatong ako sayo. Ano bang pake mo? Itinaas ni Sean ang kanyang tingin kay Marshall, saglit na natigilan sa pagkislap ng takot na pumasok sa kanyang puso. Hahaha. Bumungad sa kanila ang tawanan. Maging ang Little Overlord ng Illegal Fight Arena ng Harmonfield ay maaaring ilagay sa kanyang lugar. Sumakay si Leo sa casual na hangin, tinutuya si Sean. Sumunod naman sa likuran ng kanyang kasambahay na si Fiona. Itinaas ni Sean ang kanyang mga mata at nagtanong, sino ka? Leo, ang walang pakialam na sagot. Huminto si Sean at bumungad sa akin ang pagkilala. Ikaw si Leo, ang tagapagmana ng Poison King Sect. Laking gulat ni Sean sa presensya ni Leo. Ang Poison King Sect ay nasa loob ng isang siglo, bihirang gumawa ng kaguluhan sa publiko. Kilala sila sa paglikha ng mga lason at potion, na lumalakad sa isang magandang linya sa pagitan ng mabuti at kasamaan pagtulong sa ilan habang sinasaktan ang iba. Naghalo-halo ang mga opinyon nila sa underground world.
Tumango si Sean, hindi mabasa ang ekspresyon niya. Ah, ikaw pala si Mr. Leo. Napangisi si Leo at sinabing, matagal ko nang narinig ang tungkol sa reputasyon mo bilang Little Overlord. Nakakatuwang makita ito para sa sarili ko ngayon, haha. Hinayaan niyang mabitin ang pangungusap, naiwan kay Sean na maramdaman ang hapdi ng panunuya. Naramdaman ni Sean ang pangungutya sa mga salita ni Leo. Nanlamig ang mga mata niya. Nang malapit na siyang humagulgol, bumalik si Emma upang ipakita. Sigaw niya ulit, tinakpan niya ang mabilis, at lumalakas ang boses niya. Sammy, you need to deal with this B*****. He slapped me right in your face. Hindi kanya nirerespeto. Sinulyapan ni Sean sina Sam at Emma, iniisip sa sarili na nilinaw na ni Marshall na wala siyang pakialam sa iyo. Sa sandaling iyon, hiniling ni Sam na masampal niya si Emma sa katahimikan. Siya ay orihinal na nilayon upang hayaan si Sean na manguna at sukatin ang mga kakayahan ni Marshall bago magpasya kung paano kumilos. Ngunit ang deklarasyon ni Emma ay nagparamdam sa kanya na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Siya ang junior chieftain ng Brookhaven Martial Alliance, bago sa underground scene, sabik na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Hindi maaaring mawala ni Sam ang kanyang reputasyon sa isang bagay na walang halaga. Sa malamig na singhot, itinulak ni Sam si Emma sa isang tabi at humakbang patungo kay Marshall. Ang mga tao sa bar ay boss sa Punonibik, sabik na inaabangan ang isang showdown kung saan magtatambal sina Sam, Sean, at Leo laban kay Marshall. Sa di kalayuan, nakaramdam ng takot si Daniel habang nasasaksihan ang tumitinding sitwasyon. Hinawakan niya ng mahigpit sina Grace at Sarah, nanginginig ang boses. We should get out of here. Kung madadami si Marshall, we're in trouble. Tumango si Grace at sinabing, good thing hindi tayo masyadong close sa kanya. Hayaan mo na lang siya. Umalis ka na. May Dawn Group meeting tayo para sa Eastvale Project bukas. Napatingin si Sarah kay Marshall at Vera. Pero andyan si Vera. Nadagdagan ang pagkabalisa ni Grace at hinimok niya, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Kung patuloy tayong mananatili, tayo ay kalad ka rin. Sa loob din nito. Hindi mo ba nakita? She and Marshall are chummy now. Hindi siya makakaalis, kahit gusto niya. Umiling si Emily at sinabing, you all should go. Hindi natin may iwan si Vera sa gulo habang tayo ay tumatakas. Tumango si Sarah at sinabing, I agree. Let's wait and see what happen. Gusto ko. Kung makuha mo. Frustrated. Nagpalitan ng tingin sina Grace at Daniel. Do what involved with Marshall, don't blame US for not warning you. Aalis na kami. Sumiksik sila sa crowd at lumabas ng bar. Sa sandaling iyon, tumayo si Sam sa harap ni Marshall, na nakaturo sa kanya ng isang daliri. Gaya nga ng sinabi ko kanina, lumuhad ka. Baliin mo ang isang kamay mo, at humingi ng tawad sa girlfriend ko. Napangisi si Emma nang may mali siya. Ang walang ingat na tanga. Sinampal mo ako, at babayaran kita ng doble. Sammy, bugbugin mo siya hanggang sa mapaikon siya. Kaso ang galit ko. Umiling si Marshall at sinabing, I don't get why you keep asking for trouble. Fine, I'll grant your wish. Dahil doon, hinawakan niya ang nakalahad na daliri ni Sam, pinaikot-ikot ang kanyang palso. Isang nakakasakit na kaluskos ang umalangaw sa bar. Nabali ang kanang braso ni Sam bago niya maintindihan ang nangyari. Bumalot sa kanya ang lakas ng galaw ni Marshall, napadiin siya hanggang sa hindi na niya may angat ang ulo. Napaluhod siya sa harap ni Marshall. Huminga ng malalim ang mga nakamasid. Nakaluhod ang junior chieftain ng Brookhaven Martial Alliance. No way. May nakikita ba ako? Oo, naglakas loob ka na saktan ako. Napabuntong hininga si Sam, halos malagutan siya ng hininga sa pagsigaw niya sa kahihiyan. Sino ka sa tingin mo? Anong masama kung tamaan ka? Malamig na nguya si Marshall at binigyan ng mabilis na sipa sa panga si Sam. Si Sam ay pinalipad, bumagsak sa isang poste sa bar at mabigat na lumapag sa marmol na sahig. Ang mga labi ay lumipad kung saan-saan habang si Sam ay pumulupot, dumura ng dugo. Why ikaw? How could you be so harsh on him? He's
Emma was almost driven mad. She didn't imagine Marshall could be so terrifying. Hindi siya pinansin at ang gulat na karamihan, malamig na hinawakan ni Marshall si Emma sa buhok at hinampas. Nakaharap siya sa glass door ng bar. Sa isang makabasag na kalabog, ang salamin ay nabasag sa 1,000 piraso. Bumagsak si Emma sa lupa. Marahas na nanginginig ang kanyang katawan, umaagos ang dugo sa kanyang ulo at mukha. Dahil sa bilis at brutalidad na pag-atake ni Marshall, tumahimik ang bar, natulala ang katahimikan sa lahat ng naroroon. Kabanata 79. Siya ay bata pa, puno ng labis na pagtitiwala, at tila walang pakialam sa mga katotohanan sa paligid niya. Sa harap ng mga panunuyan ni Sam, Sean, at iba pa, ayaw niyang maging kahihiyan sa harap ng maraming tao. Tiyak na siya ay gumagawa lamang ng ilang mahirap na usapan upang iligtas ang kanyang sarili sa kahihiyan. Walang umaasa na magiging desidido si Marshall. Walang pag-aalinlangan, hamampos siya ng malakas at walang awa, nang walang anumang senyales ng pag-aalinlangan. Ang lalong ikinagulat ng lahat ay si Sam, na siyang junior chieftain ng Brookhaven Martial Alliance at ang kampyon ng National Combat Tournament, ay ganap na walang magawa laban sa kanyang kalaban. Higit siyang mahina kaysa sa kanyang ama, ang nangungunang mandirigma ng Alliance. Kapansin-pansing nagbago ang tingin ng karamihan kay Marshall. Ang pangungutya at panghahamak na kanina ay napalitan ng pagtataka at awa. Kung nalaman ng Southeast King na si Kyler na ang kanyang anak ay malubhang nasugatan ni Marshall, tiyak na hindi niya ito hahayaan ng basta-basta. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, napuno ng mga bulong ang bar. Baliw ang batang ito. Talagang hindi niya alam na kinakalaban niya ang junior chieftain ng Brookhaven Martial Alliance. Ito ay magiging kawili-wili. May malaking bagay na mangyayari sa Harmonfield sa lalong madaling panahon. Talagang darating sa Harmonfield ang presidente ng Brookhaven Martial Alliance. Ang lalaking iyon ay malapit nang matagpuan ang kanyang sarili sa malubhang problema. Baka may mamatay dito. Nang marinig ang bulong-bulungan ng karamihan, hindi nang ahas si Eric na magsalita ng kahit ano. Sa unang pagkakataon na nakatagpo niya si Marshall, ang lalaki ay naging hindi makatwiran. Ngayon ay walang pinagkaiba. Ang kanyang pag-atake ay lubos na hindi inaasahan. Inilabas ni Marshall ang isang basang panasan at inihagis ito sa sahig sa panghahamak. Sumulyap kay Vera at Raymond, aniya. Kung alam kong magiging ganito kagulo, hindi na ako sasama. Hindi ko alam na makakatagpo tayo ng ganito. Inilabas ni Vera ang kanyang dila nang humihingi ng tawad at sinabing, "Sorry, Marshall." Nang makitang sunod sanhiran si Vera, nagpasya si Marshall na hayaan ito sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nabaling kay Sean. Ano ang gagawin lalaban o tatakasan ng Little Overlord ng illegal fight arena ng Abyssal Dominion? Kung Otrich siya ngayon, hindi na niya muling itataas ang kanyang ulo sa Harmonfield. Alam ni Sean na hindi siya makaka-atras. Akmang hahakbang na siya. Humakbang na si Leo palapit kay Marshall, namumula ang mukha sa galit. "How dare you attack so brutally?" Nang hihingi ka ng gulo. Ibinaba pa lang ni Marshall si Sam sa harap ni Leo. Hindi niya kayang hayaang dumausdas iyon, lalo na hindi bilang tagapagmana ng Poison King Sect. May kailangan siyang sabihin. With a cool smile, Marshall replied, "Idiot ka. Kung hindi ka malupit sa away, bakit ka pa mag-abala? Kung hindi mo kaya, manatili sa bahay at uminom ng gatas mo." "How dare you?" Sigaw ni Leo na handang hampasin. Isang malamig na panunuya ang pinakawalan ni Fiona, "Mr. Leo, hindi mo kailangang madumihan ang iyong mga kamay sa mga bagay na walang kabuluhan." Paghakbang pasulong, itinutok niya ang kamay niyang nakakumot na bakal kay Marshall. "You better beg for mercy from Mr. Leo. Kung maganda ang mood niya, baka iligtas niya ang buhay mo." Bago pa matapos ni Fiona ang kanyang panunuya, isang anino ang dumaan. Napunit ang kanyang nakakuyom na kamay mula sa kanyang palso kasabay ng nakakakilabot na sigaw, na tumalsik ng dugo kung saan-saan. Sa sobrang sakit, nagwala si Fiona sa bulwagan ng bar, sumisigaw, "Naglakas loob ka bang putulin ang kamay ko?" "Ay!
Moherf asterisk sacker, kung mag-aaway tayo, hindi na ako maghihintay na mahuli mo ako. Basura ka. Sa mga salitang iyon, nagpakawala ng sampal si Marshall. Pumalakpak ang katawan ni Fiona sa hangin, bumagsak sa liquor cabinet ng bar. Nabasag ang mga bote ng alak sa paligid niya, na lumikha ng magulong Harmont bar, na muling bumagsak sa nakatulala na katahimikan. Pagkatapos ay dumating ang mga ungol ng hindi paniniwala. Anong nangyari kanina? Seryoso, anong nangyari kanina? Sa loob lamang ng 2 minuto, si Mr. Sam ay hindi natalo. Nasisiraan na siya ng bait. Baliw talaga ang lalaking iyon. Pababa, at ang katulong ni Mr. Leo ay nakahiga doon, lubos. Habang nagpupumilit ang lahat na intindihin ang hindi kapani-paniwalang eksena, galit na tumayo si Fiona mula sa tambak ng baso at bote ng alak. Ah! Papatayin kita! Naglabas siya ng punyal at sinugod si Marshall. Umiling si Marshall at sinabing, kung gusto mong mamatay, sige na. Hinawakan niya si Fiona sa buhok niya at ibinagsak ang magandang mukha nito sa mesa. Ang mukha ni Fiona ay nabasag sa matigas na ibabaw na may malakas na kalabog, na nagpapangit sa kanya. Bumagsak ang istruktura ng kanyang mukha. Ang nakapangangilabot na tanawin ay nagdulot ng paghingal mula sa karamihan. Holy crap! This guy is ruthless. Nakakatakot yan. Kumuha si Marshall ng isa pang basang panasan para linisin ang kanyang mga kamay at sinulyapan si Leo, na natigilan sa gulat. Napagtanto noon ni Leo na hindi si Marshall ang mahinang inaakala nila. Walang alinlangan, siya ay isang kalaban na hindi pa nila nakatagpo noon, isang tunay na puwersa na dapat asahan. Nang makita ni Leo na ibinaba ni Marshall si Fiona, sumigaw siya, humihingi ka ng kamatayan. Isang itim na guhit ang bumaril kay Marshall. Sa anino ng bar, isang figure ang kumikislap. Isang truck ang bumangga sa dibdib ni Leo, dahilan para lumipad siya pabalik, tumama sa lupa ng malakas at dumura ng dugo. Sa sobrang takot ay tinuro niya si Marshall, huwag kang lalapit. Malamig na ngumiti si Marshall, humakbang papalapit kay Leo. I just can't understand how you garbage can talk so confidently about wanting to kill me. Sa tingin mo ba bibigyan kita ng isa pang pagkakataon? Nanlaki ang mga mata ni Leo sa takot sa nakakatakot na ngiti ni Marshall, at muntik na niyang mabasa ang sarili. Sean, ikaw ang little overlord ng Harmonfield, hindi mo basta-basta hahayaan ang taong ito na tumakbo ng laganap dito. Kami ay ito magkasama. Kailangan mo siyang pigilan. Ang kanyang mga salita ay nabigla sa bar sa katahimikan sa isang sandali, na sinundan ng mga alon ng panunuya. Ang dating iginagalang na tagapagmana ng Poison King Sect, si Leo, ay naging walang iba kundi isang name-dropper, isang duwag na desperadong kumapit sa kanyang reputasyon. Wala na ang mayabang na kilos ng tagapagmana. Siya ngayon ay kahawig ng isang ligaw na aso, na wala at natatakot. Kanina lang ay nagyayabang siya kasama si Sam, na handang lansagin si Marshall ng pira-piraso, ngayon ay nahayag na ang kanyang tunay na ugali nang makita niyang walang kapangyarihan na tumayo laban kay Marshall. Isang biro lang ang nakikita niyang humihingi ng tulong kay Sean. Sa hindi kalayuan, sina Sarah at Emily, na hindi pa umaalis sa bar, ay pinagmamasda ng eksena ng nanlalaki ang mga mata, ang kanilang mga kamay ay nagkatikip sa kanilang mga bibig sa hindi makapaniwala. Hindi ako makapaniwalang napakalakas nitong kaibigang dinala ni Vera. No wonder ayaw umalis ni Vera. Alam niya siguro na mas magaling si Marshall kaysa sa kanila. Napabuntong hininga si Sarah at sinabing, ngunit ano ang silbi ng lakas laban sa kanilang mga pinagmulan? Si Sam at Leo ay may mga koneksyon na sadyang nakakatakot. Kahit matalo sila ni Marshall ngayon, sa tingin mo ba hahayaan siya ng backer nila? Sigh. Emily, dapat talaga nating kumbensihin si Vera na umalis. Natatakot ako. Umiling si Emily at sinabing, hindi aalis si Vera. After all these years, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya? Kung si Marshall ang kasama niya, hindi niya ito pababayaan. Kinakabahang sagot ni Sarah, the key is that those people Marshall has offended have backgrounds that are too formidable. Nakita mo ba ang lalaking iyon? Siya si Sean mula sa Abyssal Dominion.
Hindi rin niya hahayaang dumausdas ito. Ang tiyuhin ni Sean ay si Mr. Riger, ang underground kingpin ng Harmonfield. Sino si Mr. Riger? Isa siyang halimaw. Isang walang awa na mamamatay tao na hindi kumukurap bago kumitil ng buhay. Pagkatapos saktan ni Marshall sina Sam at Leo, kung hahabulin niya ang pamangkin ni Mr. Riger sa tingin ba niya ay makakaalis siya dito ng buhay? Nag-alinlangan si Emily, sa palagay ko tama ka. Bago pa makapag-isip-isip si Emily, tahimik na lumapit si Sarah kay Vera mula sa likuran at hinayla ang manggas nito. Veril. Nakatuon ng husto ang atensyon ni Vera kay Marshall. Hindi niya siya napansin. Nagpanik si Sarah, at bahagyang nagtaas ng boses. Si Vera Sean ay pamangkin ni Mr. Riger. Kailangan na nating umalis ngayon din. Kung i-provoke natin si Mr. Riger, huli na para makatakas. Biglang tumahimik ang bar, at ang boses ni Sarah ay umalangaw-ngaw sa kalawakan. Nagulat siya, mabilis siyang umatras, ang kanyang mga salita ay pumutol sa mga nanunood mula sa kanilang pagkagulat. Tama yan. Kahit gaano kalakas sina Sam at Leo, sila ay makapangyarihang interloper sa Harmonfield. Ang tiyuhin ni Sean ang tunay na awtoridad dito. Kahit gaano kahusay si Marshall, isa pa rin siyang tao. Naglakas loob ba talaga siyang harapin si Sean ng direkta? Kung sasaktan niya si Sean, ililibre ba siya ni Riger? Kabanata 80 Hindi nagpapatawad. Tinapunan ni Sean ng masamang tingin si Leo, hindi siya pinansin ng lubusan. Tumalim ang tingin niya kay Marshall at binutukan niya, "Anak, siguradong umatake ka ng walang awa. Nandito ka sa underground world, ngunit wala kang iniiwan na paraan para sa iba. Hindi ka ba natatakot na ito ay paikliin ang iyong buhay?" Tumaas ang isang kilay ni Marshall, may ngiti sa labi. "You think you can teach me how to handle things? Who do you think you are? Even your uncle wouldn't have the nerve to talk nonsense in front of me. Gusto mo bang lumaban? Sumuntok ka lang. Hindi na kailangan ang lahat ng pag-aalinlangan at pagdadalawang isip na ito." Sa sandaling sabihin ito ni Marshall, bumantong hininga ang mga tao. Hay naku! Baliw talaga tong lalaking to. Kakasabi lang ba niya na masyadong duwag si Mr. Riger para kausapin siya? Anong uri ng idiot ang magsasabi ng isang bagay na nakakatakot? Ang kapangahasan ni Marshall ay lubos na ikinagulat ni Raymond. Nawala sa kontrol ang mga pangyayari ngayong gabi. Huling beses sa Violet Crest Lounge, naroon si Shirley. Hinayaan ni Riger na dumausdas ang kay-abangan ni Marshall dahil sa dance. Ngunit ngayon ay iba. Ngayon, nandito ang pamangkin ni Riger. Siya ang pinaka-hinangaan at pinahahalagahan ni Riger. Kung lalala ang sitwasyon, si Marshall ang maghuhukay ng sarili niyang libingan. Alam ni Raymond na madadami din siya. Mabilis na nag-isip, naglakad si Raymond para makialam ngunit pinigilan siya ni Vera. Napatitig siya sa matangkad na figure ni Marshall, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. "I'm starting to like this guy more and more. Haha. Kahit nasaan siya, hindi siya kikibo, kahit nasaan siya." Raymond, seeing Vera's expression, whispered urgently, "Vera, are you out of your mind? You should tell him to stop. Offending Mr. Riger is no joke." Umiling si Vera at sinabing, nagsisimula pa lang ang palabas. Nagtaka si Raymond sa kanyang pagtitiwala. Na posibleng sumunod. Matapos niyang masaktan si Riger, malamang na natapos na ang kanyang buhay. Tumangala siya kay Sean, na hindi na napigilan ang malamig na kilos. He asked grimly, "Hindi ka ba talaga takot mamatay?" Sa Harmonfield, kinatawan ni Riger ang Abyssal Dominion. Malinaw na binaliwala ni Marshall si Riger paano siya hindi aaksyon. Ilang manlalaban mula sa illegal fight arena ng Abyssal Dominion na sumama kay Sean ay na-provoke. Iniinsulto mo ang reputasyon ni Mr. Riger. Anak, tapos ka na. Sean, pailin mo siya. Putulin ang kanyang mga kamay at paa at ihatid kay Mr. Riger bilang paghingi ng tawad. Linisin mo ang daan. Galit na galit si Sean, tinulak ang mga mandirigma na nakapaligid sa kanya, at nagpakawala ng isang malakas na suntok na nakatutok sa mukha ni Marshall. Isang dumadagandong na tunog, na parang tidal wave na humahampas pasulong, na sinamahan ng lakas ng kanyang suntok.
Agad na napaatras ang mga nanunood sa gulat. Wow! Yan ang aura ng isang champion front ng Abyssal Dominions Illegal Fight Arena. Nakakakilabot. Ang lakas ng defending champion ay tiyak na mabigat. Ang lakas niya sa pakikipaglaban ay pumapangalawa sa alliance. Siyempre malakas siya. Hindi katakatakang pinapahalagahan siya ni Mr. Ryger na talagang siya ang nangungunang manlalaban ng Abyssal Dominion. Hindi madaling makaalis si Marshall dito. Ang bangis ni Sean ay biglang nabigla kay Vera na kanina pa pala kumpiyansa. Nang mga sandaling iyon, pinagsisihan niyang hindi niya pinansin ang babala ni Raymond na kumbonsihin si Marshall na umatras. Masyadong mabangis ang suntok ni Sean, nakakatakot. Hindi niya kayang tingnan si Marshall, na nakatayo sa gitna ng bar, hindi kumikibo. Talaga bang makakaligtas siya sa kalamidad na ito? Habang ang lahat ay naghahanda para sa isang mabangis na panoorin na sumunod, sinalungat ni Marshall ang kanyang sariling suntok. Isang mahinang kulog ang umalangaw, bang! Ang malakas na kamaong bakal ni Shane ay tumama ng napakalakas na para itong tumama sa bakal, na naging dahilan upang bumalik ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang kanyang kanang braso ay pumulupot ng nakakatakot, nakahawig ng isang walang buhay na ahas na nakalawit mula sa kanyang balikat. Napakulot siya sa paghihirap. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at kawalan ng pag-asa. Ang dating ipinagmamalaki na Little Overlord ba ay talagang gumuho sa isang suntok. Ang lahat ng dati niyang kaluwalhatian at pagmamataas ay wala ng halaga. Ano? Nagsisigawan ang buong bar. Sean, pamangkin ni Ryger. Ang Little Overlord ng Abyssal Dominions Illegal Fight Arena. Tinanggal ba ni Marshall sa isang suntok? Napalingon ang lahat kay Marshall, na nakasilwete sa madilim na dilaw na liwanag ng bar, puno ang kanilang mga ekspresyon. May pagkabigla. Kailan lumitaw ang gayong makapangyarihang figure sa Harmonfield? Kung dati ay natalo sina Sam, Fiona, at Leo kay Marshall dahil sa pagmamaliit sa kanya. Ang buong lakas na suntok ni Sean ay hindi maliit na gawa. Gayunpaman, kahit na iyon ay napatunayang lubos na hindi epektibo laban kay Marshall. Ang bagong henerasyon ng martial arts elites mula sa Brookhaven, na dapat ay mabigat, ay hindi nakatiis sa suntok ni Marshall. Hindi totoo ang lalaking iyon. Basura na parang tinatawag mo ang iyong sarili na isang mandirigma, ngunit sa tingin mo ay maaari kang gumawa ng pangalan para sa iyong sarili. Marshall. Nagpunas ng mga kamay at itinapon ang basang napkin sa mukha ni Sean. Pinilit ni Sean na bumangon mula sa sahig, ngunit kalahati ng kanyang katawan ay tumangging tumugon. Napatingala siya kay Marshall. You dare to hurt me. Pagbabayaran mo to. Marshall scoffed and rebuked. It's always the same routine. Can't you try something new? Bukod sa pagpapakita ng nakakalungkot na background mo, ano pa ang magagawa mo? Bibigyan kita ng oras para humingi ng tulong. With that, lumingon siya kay Eric, umiling-iling. So now you want to resolve our problems. You brought your friends to retaliate against me. Does that means you are ready to end this until your last breath? Mr. Ortega, alam kong mali ako. Hindi ko na uulitin. Please spare me. Nanginginig si Eric na nagmamakaawa. Awa. Sa sandaling ito, lubos niyang pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Marshall. Si Sam, Leo, at Sean ay wala sa kanyang harapan. Paanong ang isang tao ay naging napakamangmang upang magplano laban sa kanya? Hindi ba't humihingi iyon ng kamatayan? Kung alam niyang aabot sa ganito, hindi niya dadalhin si Sean para maghiganti kay Marshall. Mr. Ortega, please spare me. I'm willing to be your servant and serve you forever. I will never betray you. If I do, feel free to do whatever you want with me. Napaluhod si Eric, desperadong nagsusumamo. Masaya siyang maging aso ni Marshall upang mabuhay. Ang kanyang desperadong pagsusumamo ay nabigla sa lahat sa bar. Sa kabila ng pagiging tagapagmana ng Universal Group, si Eric ay bumaba sa isang kaawa-awang estado at handang pagsilbihan si Marshall sa gayong abang paraan. Malamig na ngumuso si Marshall. Fine. You can be my dog, pero kailangan mong tumahol ng malakas ng 100 beses,
tapos bibitawan na kita. Saglit na nag-alinlangan si Eric. Hindi ba't ilang beses lang itong tumatahol? Gaano kahirap iyon? Sulit ang pagiging aso para sa lalaking kasing bangis ni Marshall. Woof woof woof. Naiwan ang lahat sa bar na tulala. Ito ba talaga ang tagapagmana ng mga Hamilton, na minsan ay nagtaas ng sarili? Malamig nang umiti si Marshall saka ibinaling ang atensyon sa takot na si Leo. Napabalikwas si Leo sa sahig, natatakot. Why lumayuan mo ako? Ako ang tagapagmana ng Poison King Sect. At ano naman? Ngumisi si Marshall. Ibinaba ko lang ang isang ipis mula sa iyong sekta na nagngangalang Black Beauty. Hindi magiging problema ang pagbagsak sa iyo. Napatay mo si Black Beauty. How dare you? Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng sekta ko? Nauutol na sabi ni Leo sabay turo. Kay Marshall sa gulat. Pumayag naman si Marshall. Ganyan talaga. Kahit anong gawin ko ngayon, maghihiganti ka. Bakit hindi rin kita ibababa? Nanginginig, itinulak ni Leo ang sarili mula sa sahig at nagsimulang umatras patungo sa pintuan. Sige, ikaw lang. Bahagyang umawang ang labi ni Marshall. Hindi kailanman naging isa ang iyong hinihintay. Anong ginagawa mo? Binabalaan kita, huwag kang gagawa ng katangahan. Nang makita ang sitwasyon, lumingon si Leo. Umiling si Marshall at sinipa ang isang upuan sa bar. Lumipad sa ere ang bakal na upuan at bumagsak sa binti ni Leo. Sa isang malakas na kalabog, napaluhod siya sa marmol na sahig. Nabasag ang matigas na ibabaw, nagpapadala ng mga pira-pirasong bato na lumilipad. Bumaon ang mga tuhod ni Leo sa marmol. Napuno ng mga hingal ang bar nang mag-react ang mga tao. Oh my God! Mabubuhay pa ba si Leo dito? Dahan-daang lumapit si Marshall kay Leo. Paglalagay ng paa sa bukong-bukong ni Leo. Ang nakakasakit na tunog ng mga bitik ng buto ay umalingaw-ngaw sa nakakatakot na katahimikan ng bar. Hindi mo magagawa ito. Kung ginawa mo, hinding-hindi ka pakakawalan ng sekta ko. Napasigaw si Leo sa sobrang takot. Ang sekta ng Poison King. Ano sila sa akin? Kahit na hindi nila ako paalisan, ano? Walang pakialam na sagot ni Marshall, na mas pinilit. Bitik. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw. Nabasag ang kanang bukong-bukong ni Leo. Erg. Si Leo ay nagpakawala ng isang makabagbag damdaming sigaw, nagsusumamo, patawarin mo ako. Bitawan mo ako. Pangako hinding-hindi kita magiging kaaway. Itinaas ni Marshall ang paa niya at ipinatong sa kabilang bukong-bukong ni Leo huli na. Hindi ko ugali ang magpatawad sa iba. Crack, crack, crack. Napuno ng hangin ang tunog ng mga bali ng buto. Ang mga paa ni Leo ay naging madugong laman. Ang Harmont Bar ay napuno ng desperadong pag-iyak ni Leo para sa awa. Nakatitig kay Marshall ang bawat saksi sa gulat. Akala ng lahat ay aalis si Marshall sa bar sa tagumpay o mamatay sa gabing iyon. Ngunit ang dramatikong pagbaligtad na ito ng kapalaran ay ganap na hindi inaasahan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan ng bar. Nandito si Mr. Riger. Sigaw ng isang boses. Ang lahat ay likas na lumingon upang tumingin sa karamihan. Isang matipunong lalaki, nababalot ng galit ang mukha, ang sumugod. Ito ay walang iba kundi si Riger, ang underground kingpin ng Harmonfield. Mr. Riger is genuinely here. Marshall, tapos ka na para sa oras na ito. Napuno ng mababang bulong ang silid, makikita ang simpatiya sa mga tingin kay Marshall. Gaano man katigas si Marshall, hindi niya kayang labanan ang daan-daang malupit na mandirigma mula sa Abyssal Dominion. Mula nang magsimula ito sa Harmonfield, walang sinumang tumawid sa Riger ang nabuhay upang sabihin ang kwento. Ngayon, sa harap ng napakaraming saksi, pinabagsak ni Marshall si Sean. Walang alinlangang isinulat ni Marshall ang kanyang sariling kalunos-lunos na kapalaran. Namutla ang mukha ni Sarah sa takot. Hinatak niya ang braso ni Emily at bumulong, we should go. Mr. Riger is here. Tapos na talaga si Marshall this time. Tumango si Emily, nanginginig ang mga paa. Sa sandaling iyon, wala silang pakialam kay Vera. Tahimik silang nadulas patungo sa labasan.
Maraming mandirigma mula sa Abyssal Dominion na kasama ni Sean ang sumugod nang makita nilang papalapit si Ryger. Mr. Ryger, mga tanga, gusto niyo bang mamatay lahat? Ang dumadagandong na dagandong ni Ryger ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugod ng lahat, na naging sanhi ng katutubo na pag-atras ni Ryger, sinusubukang ilayo ang kanilang sarili kay Marshall hanggat maaari.